Sa wakas, Presidential Anti-Organized Crime Commission at Philippine National Police pumunta na sa DOJ para opisyal na magsampa ng kaso kay Mayor Alice Guo at iba pang kasamahan nito. Ilan sa mga kasong isasampa ay non-bailable. Wala na talagang takas si Guo kapag mapatunayan sa Korte Suprema ang involvement nito sa mga iligal na gawain. Panuuri ng buong video. Sir, ano po yung pinakamalalakas namin na ebidensya na magsasabing involved na po talaga si Mayor Guo doon sa nangyayari po nga qualified human trafficking within the compound of Macau? Lumabas na naman yung mga sabi-sabing mga piraso ng ebidensya laban dito sa mga respondents. Hindi lang to isang piece of evidence, ngunit multiple pieces of evidence to na pwede magsama-sama at makonsider na circumstantial evidence upang may pakita na may probable cause upang ma-charge sila. So, lumabas na mga ebidensya dito tulad ng fact na siya ang nag-apply doon sa dating NOLO, no, sa NOLO from the local government. Lumabas din ang kanyang involvement doon sa lessor company. At kasama na din yung mga ibang ebidensya diyan tulad ng mga pangalan niya na lumulutang sa mga sabi-sabi mga dokumento na nahanap na sa Pogo compound. Sir, when we are expecting to the international Dahil na-file na yung kaso, pinaprocess na namin yung ILBO, dadaan lang ito sa internal processes ng DOJ at hopefully by next week, mapirmahan na ng Secretary ang ILBO. Ang dami po importante na magkaroon na tayo Magkaroon ng? magkaroon na ng ilbo. Ay. Mayor Guo. So, yes, no politician. Hindi naman natin matatanggi na kahit sinong makasuhan ng kriminal ay may flight risk. Lalo na kung may resources ito na mangibang bansa. Ngunit dito naman kay Mayor Guo, hopefully, no, hindi naman siya lilipad dahil siya mismo at yung kanyang mga representatives nagsasabi na nais siyang harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. At bukod doon, no, si Mayor Guo, isa siyang public official, hindi naman siya basta-basta makabiyahe na wala siyang travel authority. So hopefully, no, ang ILBO natin at yung PHDO, no, na-apply ng ating mga prosecutor ay safeguard lang at hindi naman talaga kakailanganin. Sir, just for the record, kung ano ang Mayor Guo, ilan po yung mga Fiscal Benji? Walang tanong. Ilan? So, kay Mayor Alice Guo, na pinangalanan din namin si Guo Waping. Meron pang 13 o 13 respondents na isinama namin. So, yung 13 taong to ay mga officers at incorporators ng 3 kumpanya na pinagmulan na galing sa Baofu, Hongsheng, and then sa Zhunyuan. At meron ding mga iba pang private individuals na pinaniniwalaan namin at merong malakas na ebidensya na sangkot doon sa conspiracy para makumit ang qualified trafficking in persons. Apo. Itong complaint po na final ng CIDG at ng Philippine Anti-Organized Crime Commission ay nakatutok lamang doon sa isang malaking kaso which is qualified trafficking in persons. Yung mga ibang kaso na pwede pa nating maisampa laban sa mga respondents ay pag-uukulan pa namin ng panahon para makalikom kami ng sapat na ebidensya para doon sa mga kaso na yun. Qualified trafficking in persons is an unbailable offense. Gusto ko lang dagdagin sa sinabi ni Fiscal Benji. Si Deputy City Prosecutor Benji Samson, siya ang lead, no? Ang lead prosecutor na nag-coordinate ng case build-up kasama ang PAOK at ang CIDG na naayon sa Department Circular 20. Dagdagin ko lang, no? Itong kaso na na-file, complaint pa lang ito, dadaan pa ito sa proseso sa DOJ, dadaan pa ito sa preliminary investigation kung saan bibigyan ang mga respondents at kasama din si Mayor Guo ng pagkakataon na isabi ang kanilang panig. So wala pa to sa korte, dadaan pa ito sa proseso at ayaw naman namin pangunahan ang mga prosecutors na independently magko-conduct ng preliminary investigation. Okay. Sige. There is a possibility that other cases will be filed against the respondents who are already facing cases and additional respondents. Anong cases po pwede malaman, sir? Ano ang mga charges na pwede? Ipaubayan na lang natin yun sa mga nag-case build up. Tapos kung dumating na yung panahon na ipa-file natin, malalaman naman ng lahat. Actually, umiikot na to, no?
yung ibang mga local government units natin nagpuntahan na sa amin and then tumawag na sa amin, and they're seeking the help of yung interagency task force, yung PAOK, para tulungan sila to identify yung mga areas kasi may mga suspected illegal pogo hub silang sinasabi. So siguro nakikita nila, no, we're not saying this is parang we're showing a sort of warning sa mga local government officials, but siguro parang nararamdaman nila na they have this responsibility dun sa nasasakupan nila. That's why nakikipag-coordinate na sila ngayon sa interagency task force. Yes. After pumutok itong kaso ni Mayor Go, may mga kumukontak na sa aming mga local government officials. For the case of PAOK, siguro mayroong mga 4 na local government officials na nagpapatulong sa amin. Actually, this morning meron yata silang sort of inspection na gagawin doon sa mga suspected pogo hubs o illegal pogo hubs na nandun sa area nila. Which towns, sir, kaya or provinces? Ang masigasig sa ngayon, I'll just give you one province, yung Pampanga. Sir, i-clarify ko lang. Si Dennis Culana ay kasama sa mga pinarila niyo. Yes. Bakit po siya kasama? Ano po ang involvement sa lahat ng ito? Kasi I understand parang sa tuwa at lumabas yung pangalan niya. This is the Bamban Pogo ito. I understand from the files, nandun din pangalan niya sa Banban Pogo. Authorized representative, kung di ko nagkakamali. Sir, can you clarify that? Paano po siya na? Ano po involvement ni Dennis Culana? With others po? Sige, Fiscal Benji. Thank you. So, wait lang sir, Mike. Okay na yan. Okay po. So, gaya nga na sinabi natin kanina, during the case build-up, we discovered that the Zone 1 operation actually started with one corporation, which is Baofu. And then another corporation was created. And all these 3 corporations, we believe that they are part of the grand conspiracy to commit labor trafficking. And in one of the corporations, we found a document wherein the name of Mr. Dennis Cunanan appeared. And after piecing together the pieces of the evidence, we concluded and we decided that he is part of the grand conspiracy to commit labor trafficking. So this is about circumstantial evidence. That particular document cannot actually state directly that he is part of the grand conspiracy, but it's just one circumstantial evidence linking him to the conspiracy. So yun po yung theory ng prosecution doon. So, ano naman mangyayari sa ibang mga foreign nationals, mga Chinese na na-apprehend na hindi naman part nitong sinasamaan ng ang ongoing na po ba sila? Ongoing naman yung processing nila at potential deportation. So, yung masama sa kaso at hindi naman hindi magpresenta maging witness, sila i-deport natin sa kanilang mga bayan. Bago na si CIDG Chief, may na-prepare na statement. Bigyan natin siya ng pagkakataon na magsalita. Yes. Yes, good morning to everybody. With the standing orders coming from our Executive Secretary, Honorable Lucas Bersamin, our SILG, Attorney Bernard Abalos, and of course our DND, Secretary Gilbert Chodoro, in collaboration with, of course, PAOK and other law enforcement agency, we are intensifying our fight against this illegal pogo. And the PNP is one with this fight, especially the PNP CIDG. And with this, we are very happy because we have enough collaboration with IACAT, and because of this DC-20, I think the cases against these individuals is strong enough to stand in court. Any more? Yes. Yes po. Katulad nga po ng pinahayag po ni Director CIDG ay nagbigay na nga po ng utos ang ating Chief PNP to strengthen our collaboration and cooperation with the Presidential Anti-Organized Crime Commission, and today is a clear indication of the intention of the PNP to collaborate sa ating PAOK and of course sa ibang ahensya ng gobyerno para mas palakasin po itong kaso na isinampa laban nga po sa mga individual na nakapangalan po dito sa complaint, at we are committed to continue collaborating with other law enforcement agencies to run after those pogos illegally operating within our country po. Any more, last point ba? sir? So, last 2 points. Bago
ulitin ko lang yung sinabi ko kanina na ang pag-file ng complaint laban sa mga respondents ay umpisa pa lang. Ang mga respondents ay may mga pagkakataon na ipahiwatig ang kanilang panig sa preliminary investigation kung saan may mga ibang prosecutors na independently i-assess ang ebidensya na pinesenta namin at ang ebidensya na ipepresenta nila. At the same time, kung sakaling ma-file ang kasong ito sa korte, may pagkakataon na naman sila sa korte upang ipahiwatig ang kanilang panig. So walang prejudgment dito. Kami sa due process. Ginagaling namin ang due process ng lahat ng tao at kasama na din ang mga respondents. At ang huling punto ko, itong kaso na isinalang today ay isang culmination at manifestation ng halaga ng interagency collaboration. Nakikita nyo naman sa laban kontra illegal pogo, nagsanib puwersa ang sabi-sabing mga ahensya ng gobyerno kasama ng PAOK, DOJ, IACAT, Law Enforcement. Madami din kami mga ibang ahensya na kasama dito na hindi lang lumulutang, kasama ang BI, kasama ang DSWD. At as long as ituloy namin ang pagsanib puwersa natin, at matitiyak naman natin na mas gaganda pa ang resulta natin laban sa illegal pogos. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Josie Seiko, good job PAOCC and PNP. Sana tuloy-tuloy na yan, keep up the pressure on Pogo. Pahayag naman ni Debbie Aboyabor, magpalabas na kayo ng hold departure order kay Guo Huaping at baka matakasan pa kayo. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Dan San Pedro, kakasuhan pa lang at mahaba pa proseso. Huwag lang sana mauwi sa wala ang ginagawa ng PAOCC at PNP, CIDG. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.